Malaki ang impluwensya ng drama sa mga artista at manonood na nagbibigay ng paraan para sa pagpapahayag ng sarili, komentaryo sa lipunan at pagpuna sa kultura. Magagawa ng mga artista ang malalim na paksa at damdamin sa pamamagitan ng drama habang hinihikayat ang mga manonood na isaalang-alang ang kanilang sariling mga pananaw at prinsipyo. Ang drama ay isang maraming nalalaman at patuloy na nagbabagong anyo ng sining na may mahaba at iba't ibang kasaysayan. Ito ay patuloy na magiging mahalaga at makabuluhan sa ating lipunan, nakakaakit ng mga manonood at nagbibigay inspirasyon sa mga artista para sa mga darating na taon. Parabola, salaysaying hango sa Biblia na nagbibigay aral. Ito ay tumatalakay sa namamalaging pang-akit at kahalagahan ng mga talinghaga na mga kwento mula sa Biblia na nagtuturo ng espiritual o moral na mga aral. Sinasaliksik nito ang kanilang pinagmulan, layunin at ang mahahalagang aral na iniaalok nila kapwa sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang mga talinghaga ay nagmula sa mga sinaunang tradisyon ng pagkukwento at ginamit sa iba't ibang kultura upang magbigay ng moral at espiritual na mga aral. Si Hesukristo ay madalas na kinikilala sa paggamit ng mga talinghaga sa Biblia upang magturo ng komplikadong espiritual na mga konsepto sa isang maiugnay at tuwirang paraan. Gumagamit ang mga kwentong ito ng karaniwang mga imahe at sitwasyon para maghatid ng mas malalim na katotohanan. Ang mga talinghaga ay mga kwentong naglalayong maghatid ng mga aral at na spiritual o moral sa simple at di malilimutang paraan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamilyar na sitwasyon at relatable na imahe, ang mga talinghaga ay umaakit sa mga tagapakinig at hinihikayat silang pag-isipan ang kanilang mga paniniwala at pinahahalagahan. Nilalayon din nilang hamunin ang konbensyonal na pag-iisip at pukawin ang personal na paglago at mas malalim na espiritual na pag-unawa. Ang mga talinghaga ay espesyal dahil maaari silang magkaroon ng maraming kahulugan. Bagamat maaaring mukhang simpleng mga kwento ang mga ito, ang mga ito ay talagang nagtataglay ng mas malalim na katotohanan tungkol sa Diyos, mga tao at pananampalataya. Ang pag-unawa sa mga talinghaga ay nangangailangan ng pagsusuri sa kanilang konteksto at pagsasaalang-alang sa kultura at makasaysayang background. Ang Biblia ay may maraming talinghaga na bawat isa ay may kanya-kanyang mahalagang mensahe. Ang isang kilalang halimbawa ay ang parabola ng alibughang anak na nagpapakita ng isang anak na sinayang ang kanyang mana ngunit pinatawad at minamahal pa rin ng kanyang ama. Itinuturo sa atin ng talinghagang ito ang kahalagahan ng pagpapatawad at ang walang limitasyong pag-ibig ng Diyos. Ang mga talinghaga, bagamat sinaunang panahon, ay nananatiling makabuluhan sa makabagong panahon dahil sa kanilang walang hanggang mga mensahe tungkol sa pananampalataya, habag, pagpapatawad at pagpapakumbaba na umaakit sa mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan. Hinihikayat nila tayong pag-isipan ang ating mga kilos at sikaping isama ang mga turo ni Hesukristo sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga talinghaga ay isang pangmatagalan at may epektong paraan ng pagkukwento na nakikinig pa rin sa mga tao sa buong mundo, na nag-aalok ng mahalagang aral sa pananampalataya, pakikiramay at pagpapakumbaba. Sa pamamagitan ng pag-aral at pagninilay-nilay sa mga turong ito, hinihikayat tayong isama ang mga ito sa ating pang-araw-araw na pagkilos. Pabula, tungkol sa mga hayop, ang karaniwang paksa na layunin makapagbigay aral sa mga bata. Ang mga pabula na karaniwang nagtatampok ng mga hayop ay naging pangunahing elemento ng panitikang pambata sa loob ng maraming taon, na nag-aalok ng paraan upang ituro ang mahalagang moral sa isang masaya at madaling maunawaan na paraan. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay aliw at nagtuturo sa mga bata ng mahalagang aral na makakatulong sa paghubog ng kanilang moral at pag-iisip. Ang mga pabula ay umiiral mula noong sinaunang sibilisasyon tulad ng Greece, India at Egypt,
kung saan ang mga moral na aral ay naihatid sa pamamagitan ng mga karakter ng hayop. Si Aesop, isang sinaunang mananalaysay na Greek, ay kilala sa kanyang sikat na koleksyon ng mga pabula. Ang mga kwentong ito ay naipasa sa mga henerasyon at inangkop ng iba't ibang kultura. Bawat isa ay nagdaragdag ng kanilang sariling ugnayan habang nakatuon pa rin sa mga turo sa moral. Ang mga pabula ay nagbibigay ng maraming benepisyong pang-edukasyon para sa mga bata sa pamamagitan ng pagpapasiklab ng kanilang imahinasyon at pagkamalikhain sa pamamagitan ng mga kwentong nagtatampok ng mga nagsasalitang hayop at mahiwagang setting. Hindi lamang nito ginagawang mas kawili-wili ang mga kwento, ngunit nakakatulong din ito sa pagbuo ng kritikal na pag-iisip at mga kasanayan sa paglutas ng problema. Bukod pa rito, ang mga pabula ay nagbibigay sa mga bata ng mga moral na aral na banayad na paraan na nagbibigay daan sa kanila na matuto mula sa mga karanasan ng mga tauhan. Sa pamamagitan ng pagsaksi sa mga kinalabasan ng mga aksyon ng mga karakter, mauunawaan ng mga bata ang mahalagang halaga tulad ng katapatan, kabaitan at tiyaga. Ang mga pabula ay nagtuturo sa mga bata tungkol sa alegorya kung saan ang mga karakter ng hayop ay kumakatawan sa mga katangian at pag-uugali ng tao. Hinihikayat nito ang mga mambabasa na tumingin sa labas ng ibabaw ng kwento at tumuklas ng mas malalim na kahulugan, pagpapabuti ng kanilang mga kakayahan sa analytical at interpretive. Ang paggamit ng mga pabula sa silid-aralan ay isang kapaki-pakinabang na paraan para turuan ng mga guro ang mga mag-aaral sa iba't ibang asignatura tulad ng sining, ng wika, araling panlipunan at edukasyong moral. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga tauhan, tagpuan at istruktura ng plot, mapapabuti ng mga mag-aaral ang kanilang pag-unawa at mga kasanayan sa pagsusuri sa panitikan. Bilang karagdagan, ang mga pabula ay nagsisilbing kasangkapan para sa pagkintal ng mga mahalagang moral at ethical sa mga mag-aaral na nag-aalok ng mahalagang aral na maaring maka-impluwensya sa kanilang mga aksyon at pagpili. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga moral na hamon na nakatagpo ng mga karakter, ang mga mag-aaral ay maaring linangin ang empatiya at mapahusay ang kanilang pag-unawa sa mga konseptong etikal. Genera ng panitikan sa anyong patula. 4 na uri ng akdang patula. Tulang pasalaysay, pangyayari sa buhay, kagitingan at kabayanihan. Ang tulang pasalaysay ay isang uri ng tula na gumagamit ng taludtod at ritmo sa pagsasalaysay ng isang kwento. Naiiba ito sa ibang anyo ng tula sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa paglikha ng isang detalyado at mapangakit na salaysay. Ang tulang pasalaysay ay gumagamit ng estrukturang pagsasalaysay na may malinaw na simula, gitna at wakas, katulad ng isang kwento. Tinutulungan ng estrukturang ito ang makata na lumikha ng mga nakakaakit na karakter, setting at plotline na makaakit sa mambabasa. Ang tulang pasalaysay ay hindi lamang may kayarian ng kwento, ngunit kasama rin ang iba pang elemento ng tula tulad ng rhyme, meter at imahe upang gawing mas maganda at emosyonal ang epekto ng tula. Mahalaga ang tulang pasalaysay dahil nakakapagbigay ito ng masalimuot na kaisipan at damdamin sa paraang madaling maunawaan. Sa pamamagitan ng paglalahad ng kwento, ang mga tulang pasalaysay ay mas nakakainganyo at madaling makuha kumpara sa iba pang uri ng tula. Ginagawa nitong epektibo ang mga ito sa pagtuklas ng iba't ibang mga tema kabilang ang mga personal na karanasan at makasaysayang mga kaganapan. Ang tulang pasalaysay ay may mahaba at magkakaibang nakaraan simula sa sinaunang panahon. Kabilang dito ang mga sikat na gawa tulad ng mga epikong tula ni Homer at medieval ballads. Sa buong kasaysayan, ang mga makata mula sa iba't ibang kultura ay nagalugad at nagpabago ng iba't ibang anyo at estilo ng tulang pasalaysay. Sa buod, ang tulang pasalaysay ay isang nababaluktot at may epektong anyo ng tula na maaring umaakit sa mga mambabasa at makapagbigay ng masalimuot na mga konsepto sa madaling maunawaan na paraan. Ang kombinasyon ng pagkukwento,
pamamaraan ng patula at matingkad na paglalarawan ay ginagawa itong isang mahalagang mapagkukunan para sa mga makata na naghahanap ng upang bungkalin ang iba't ibang mga paksa at damdamin. Nagbabahagi man ng personal na karanasan o naglalarawan ng isang makasaysayang pangyayari, ang tulang pasalaysay ay may kakayahang papukawin ang matinding damdamin at mag-udyok sa mga mambabasa tulad ng ilang uri ng panitikan. Tulang liriko tungkol sa damdamin. Ang tulang liriko ay isang uri ng tula na naghahatid ng personal na emosyon o damdamin, hindi tulad ng tulang pasalaysay na nagkukwento. Ang tulang liriko ay nakasentro sa mga iniisip, damdamin at karanasan ng makata. Ito ay isang napaka-personal at introspective na anyo ng tula. Ang tulang liriko ay kilala sa mga elementong pangmusika nito tulad ng ritmo, metro at tula. Ang mga tampok na ito ay lumikha ng isang maayos at magandang kalidad sa tula. Ang mga kagamitang patula tulad ng alliteration, assonance at consonance ay nagpapahusay sa musikalidad na ito at nagdaragdag ng melodic na kalidad sa tula. Ang tulang liriko ay kadalasang nagsasama ng matingkad at mapaglarawang wika upang lumikha ng malakas na imahe ng umaakit sa mga pandama at emosyon ng mambabasa. Ang paggamit ng imaheng ito ay nagpapahintulot sa mambabasa na bumuo ng malalim na koneksyon sa mga salita at damdamin ng makata. Ang tulang liriko na ginamit ng mga makata sa iba't ibang kultura sa buong kasaysayan ay nagsisilbing versatile at pangmatagalang medium para sa pagpapahayag ng iba't ibang emosyon at karanasan, mula sa pag-ibig hanggang sa personal na pagmumuni-muni. Ang tulang liriko ay may natatanging kakayahan na bukawin ang matinding damdamin sa mga mambabasa sa pamamagitan ng pagiging personal at introspective. Ang emosyonal na koneksyon na ito ay kung bakit ang tulang liriko ay may epekto at pangmatagalan. Bilang buod, ang tulang liriko ay isang uri ng tula na gumagamit ng ritmo, rhyme at imagery upang ipahayag ang mga personal na emosyon at karanasan. Ito ay isang makapangyarihang anyo ng nagpapahayag na ginamit ng mga makata sa buong kasaysayan upang ihatid ang iba't ibang kaisipan at damdamin. Tulang pandulaan, tinatanghal sa entablado o dulaan. Ang tulang pandulaan ay isang uri ng tula na gumagamit ng dula sa pagpapahayag ng mensahe nito. Pinagsasama nito ang tula at drama. Kadalasang may kasamang kwento, mga pag-uusap sa pagitan ng mga tauhan at isang theatrical na pakiramdam. Ang tulang pandulaan ay kilala sa paggamit ito ng matinding pananalita, matingkad na mga larawan at matinding damdamin upang akitin ang mga manonood at magdulot ng reaksyon. Ang tulang pandulaan ay kadalasang kinabibilangan ng mga dramatikong monologo kung saan ang isang karakter ay nagsasalita sa isang madla. Binibigyang daan nito ang makata na tuklasin ang mga iniisip at damdamin ng karakter na bumaling sa malalim na tema tulad ng pag-ibig at moralidad. Ang tulang pandulaan ay kadalasang may kasamang dramatikong kabalintunaan kung saan ang madla ay nakakaalam ng impormasyon na hindi alam ng mga tauhan. Nagdaragdag ito ng tensyon at pananabik habang nasasaksihan ng madla ang mga pangyayari sa tula. Hindi na mababago ang kinalabasan ang mga tulang pandulaan ay nagmumula sa iba't ibang anyo mula sa maikli liriko na komposisyon hanggang sa mas mahahabang pirasong pinaandar ng pagsasalaysay. Ang ilang kilalang halimbawa ng tulang pandulaan ay kinabibilangan ng mga dula ni William Shakespeare tulad ng Hamlet at Macbeth na kilala sa kanilang istruktura ng paludtod at masalimot na mga karakter at tema. Ang tulang pandulaan ay isang dinamiko at masalimuot na uri ng panitikan na pinagsasama ang mga elemento ng tula
at drama upang magbigay ng kaakit-akit at emosyonal na karanasan para sa mga manunood. Ang paggamit nito ng mas mataas na wika, matingkad na imahe at matinding emosyon ay nagtatakda nito bilang isang natatangi at nakakahimok na anyo ng sining na tumatatak pa rin sa mga madla ngayon. Tulang patnigan, binubuo ng mga patnig. Ang tulang patnigan sa panitikan at malikhaing pagpapahayag ay isang natatangi at masiglang anyo ng diskurso na higit pa sa karaniwang mga argumento. Gumagamit ito ng wika, ritmo at imahe upang ipakita ang iba't ibang mga pananaw, suriin ang mga masalimuot na paksa at pasiglahin ang intelektual at emosyonal na koneksyon sa mga kasangkot. Ang tulang patnigan ay nagsasangkot ng pagpapalitan ng mga ideya sa pamamagitan ng tula na nakatuon sa estetika at emosyon sa halip na lohika at retorika. Hinihikayat ang mga kalahok na hindi lamang ipakita ang kanilang mga argumento, ngunit gawin ito sa paraang malalim na nag-uugnay sa madla. Ang tulang patnigan ay may mahabang kasaysayan mula pa noong sinaunang mga sibilisasyon. Ginamit ito bilang isang paraan upang maghatid ng mga ideya, magkwento at malutas ang mga salungatan. Sa iba't ibang kultura, ito ay hindi lamang isang paraan ng pagpapalitan ng mga ideya kundi isang mapagkukunan din ng libangan at isang paraan upang ipakita ang mga malikhain at linguistik na kakayahan ng mga kalahok. Ang tulang patnigan ay nagmumukod tangi para sa pagtutok nito sa pagkamalikhain at masining na pagpapahayag. Ang mga kalahok ay hindi lamang kinakailangang gumawa ng mga lohikal na argumento, ngunit hinihikayat din na gumamit ng mga kagamitang patula tulad ng metapora at alusyon upang mapahusay ang kanilang mga punto. Nagdaragdag ito ng kakaibang patong ng kagandahan at pagiging komplikado sa debate na ginagawa itong isang anyo ng sining na pinagsasama ang mga elemento ng intelektual at estetik. Hinahamon ng tulang patnigan ang mga kalahok at ang madla sa pamamagitan ng pag-aatas ng malikhain at kritikal na pag-iisip. Hinihikayat nito ang mga kalahok na maghanap ng mga natatanging paraan ng pagpapahayag ng mga komplikadong ideya at pakikipag-ugnayan sa magkasalungat na pananaw. Ang madla ay nabighani hindi lamang sa mga argumentong ipinakita, kundi pati na rin sa kagandahan at gilas ng wikang ginamit na ginagawang nakakainganyo at nakakapagpabago ng karanasan. Ang tulang patnigan ay isang espesyal at mahalagang paraan ng pagpapahayag ng mga ideya na higit pa sa tradisyonal na argumentasyon. Gumagamit ito ng wika, pagkamalikhain at kasiningan upang tuklasin ang mga komplikadong ideya at hikayatin ang talino at emosyon na tumutulong sa mga tao na mas maunawaan ang karanasan ng tao. Tulang pasalaysay. Awit at kurido. Pumapaksa sa mga pakikipagsapalaran at karaniwang ginagalawan ng mga tauhang prinsipe at prinsipa, Florante at Laura Ibong Adarna. Ang ilang partikular na tema ay matatagpuan sa literatura sa buong kasaysayan, nakakaakit ng mga mambabasa at lumilikha ng mga kwentong makabuluhan sa mga henerasyon. Ang isa sa mga naturang tema ay pakikipagsapalaran, kadalasang kinasasangkutan ng mga marangal na karakter tulad ng mga prinsipe at prinsesa. Sa panitikan ng Pilipinas, ang mga akdang Florante at Laura at Ibong Adarna ay nagpapakita ng temang ito kasunod ng paglalakbay ng mga bayani at mga bayani sa kanilang pagharap sa mga hamon at pagkamit ng tagumpay. Lahat sa loob ng mundo ng pantasya at gawa-gawang nilalang, ang Florante at Laura, isang epikong tula na isinulat ni Francisco Balagtas, ay isang obra maestra na tumutuklas sa mga komplikado ng pag-ibig, karangalan at katatagan. Ang aksyon ay nagaganap sa katang-isip na kaharian ng Albania. Ang salaysay ay sumusunod sa paglalakbay ni Florante, isang prinsipe na naghaharap sa pagkatapon at kahirapan, at ni Laura, ang kanyang minamahal na prinsesa. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagsubok at
paghihirap kabilang ang pagtataksil, pagkakulong at paghihiwalay. Ang pag-iibigan ni Florante at Laura ay nasubok ngunit sa huli ay nagtatagumpay na nagpapakita ng walang hanggang kapangyarihan ng pagmamahal at katapangan sa harap ng kahirapan. Samantala, ang Ibong Adarna ay isang tradisyonal na epikong Pilipino na naglalahad ng kwento ng tatlong prinsipe na naglalakbay upang hulihin ang mailap na Ibong Adarna, na ang mga awit ay may kapangyarihang magpagaling ng mga sakit at magpanumbalik ng kabataan. Habang nagsisimula ang mga prinsipe sa kanilang pakikipagsapalaran, nakatagpo sila ng sunod-sunod na hamon. Kabilang ang mga mapanganib na tanawin, gawa-gawa ng naninalang at mga problema sa moral. Sa buong paglalakbay nila, natututo ang mga prinsipe ng mahalagang aral tungkol sa tiyaga, katapangan at kahalagahan ng karangalan at integridad. Kapwa ang Florante at Laura at Ibong Adarna ay naglalaman ng tema ng pakikipagsapalaran at paglalakbay ng bayani na naglalarawan ng mga tauhan na dumaranas ng pagbabago at paglago sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan. Ang mga bayani at ang mga prinsipe at prinsesa ay sumasagisag sa maharlika hindi lamang sa kanilang maharlikang angkan kundi maging sa kanilang pagkatao na naglalaman ng mga berto tulad ng katapangan, pakikiramay at katatagan. Sa pamamagitan ng kanilang mga pakikipagsapalaran, ang mga karakter na ito ay nagsisilbing moral na mga huwaran na nagbibigay inspirasyon sa mga mamababasa na yakapin ang mga bertud na ito sa kanilang sariling buhay. Ang pakikipagsapalaran ay isang pangunahing tema sa Florante, Laura at Ibong Adarna na higit pa sa paglilibang upang suriin ang mga komplikado ng karanasan ng tao. Hinihikayat ng mga kwentong ito ang mga mambabasa na tuklasin ang mga tema ng pagtuklas sa sarili, katapangan at pagmamahal na sumasalamin sa universal na hangarin para sa pag-unawa at katuparan sa buhay. Epiko, mahalagang tula o kwento na naglalarawan sa mga pakikibaka at kabayanihan ng mga tauhan. Biag ni Lamang. Ang epikong tula ay isang pangmatagalang anyo ng pagkukwento na naglalarawan ng mga pakikibaka ng tao, kabayanihan at pagkakakilanlang kultural. Ang Biag ni Lamang ay isang makabuluhang halimbawa ng epikong panitikan ng Pilipinas na kumakatawan sa kabayanihan, supernatural na kakayahan at mga pagpapahalagang pangkultura. Isinulat sa wikang Ilocano, ang Biag ni Lamang ay nagsasalaysay ng buhay at pakikipagsapalaran ni Lamang, isang maalamat na figura na kilala sa kaniyang pambihirang lakas, tapang at katalinuhan. Nagsimula ang alamat sa mahimalang kapanganakan ni Lamang na nagsasalita at nagsasagawa ng mga kamanghamanghang gawa kaagad pagkatapos ng kanyang kapanganakan, na naglalarawan sa kanyang hinaharap bilang isang mahusay na bayani. Habang umuunlad ang kwento, sinimula ni Lamang ang isang serye ng mga pakikipagsapalaran at pakikipagsapalaran kabilang ang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang ama, pagwawagi sa kamay ng kanyang minamahal na si Inis Kanuyan at pakikipaglaban sa mga gawa-gawang nilalang at karibal na mandirigma. Isa sa mga natatanging tampok ni Biag ni Lamang ay ang paglalarawan nito ng mga supernatural na elemento at kamanghamanghang mga gawa. Ang mga pakikipagtagpo ni Lamang sa mga halimaw, ang kanyang kakayahang magsalita at magsagawa ng mga mahimalang gawa bilang isang sanggol at ang kanyang muling pagkabuhay pagkatapos mapatay sa labanan ay lahat ay nakakatulong sa mayaman at makulay na alamat. Ang elementong ito ay hindi lamang nakakaaliw ngunit naghahatid din ng mas malalim na mga aral sa kultura at moral na nagbibigay diin sa kahalagahan ng katapangan, karangalan at tiyaga sa harap ng kahirapan. Bilang karagdagan, ang Biag ni Lamang ay nagbibigay ng pananaw sa mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng mga Ilocano
na nagpapakita ng kultural at makasaysayang background ng Pilipinas. Matingkad na kinukuha ng epiko ang araw-araw na buhay ng mga ritual at panlipunang dinamika ng komunidad na nag-aalok ng isang sulyap na kultural na pamana ng bansa at ipinagdiriwang ang magkakaibang kasaysayan nito. Ang biag ni Lamang ay isang pangunahing halimbawa kung paano patuloy na nakabibighani ang epikong tula. Nagtuturo ng mga pagpapahalagang moral at kultural at pinapanatili ang mga kwento at tradisyon ng isang komunidad. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga kabayanihan ni Lamang, ang epiko ay naglalaman ng esensya ng kagitingan, katatagan at pagkakakinlanlang kultural na